Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Churgas Pamasagari Channel, a faith healer, also a reader. So ngayong hapon na to, tingnan natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay for the month of November 13 hanggang November 19 for the sign of Capricorn. So Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Daragos maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo nang hindi nag-i-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksik digdig umapaw na biyayang manabalik sa inyo. So let's see guys, what is the message sa'yo ng ating spirit for the sign of Capricorn. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me information po. So there's a justice card. Now some of you guys, Capricorn, no, may justisya. Now there's something that justice will be served. Ano man yung bagay na ginawa or maaaring nangyari sa'yo, makakamit mo na ang karapat-dapat para sa'yo na balanse. No, magiging patas na ang sitwasyon at mas magiging maganda na ang kalagayan mo. There's something karma. No, depende yan. No? Kung ano man yung bagay na ginawa mo, there's a good or bad. No? Let's see. And of course, there's something guys with a 7 of cups. Now, this is something guys with a lot of opportunity coming in. Na maraming opportunities na darating. Na maraming bagay na maaaring paparating sa'yo. Let's see. At the same time, there's a need of something moving forward. Some of you guys na makaka-move on ka na makakabangon ka na, makakaalis ka na sa hindi magandang sitwasyon. Sa hindi magandang eksena. Na mga bagay nagpapagulo sa eksena mo. No? Bagay na unti-unti ka na rin makaka-move on. Makaka-recover. And of course, there's something guys with a page of Pentacle for invest wisely. So, pinapakita dito guys, no, na kailangan pag-ingatan mo lahat ng bagay na paglalaanan mo ng panahon at oras. So, para sinasabi dito na maging wise ka sa lahat ng bagay na papasukin mo. No? Sa finances, sa love life, sa career, mas maging wise ka this time. No? Mas maging mautak ka. Let's see, and of course, there's something guys with a Death card. There's an ending and a beginning. No, maaring may mga bagay na matapos, no, maaring may mga bagay na may hangganan na, no? Maaring may mga bagay na unti-unting magbago. No, let's see what is additional messages tayo. And of course, there's something guys with a hyphesis, something in the hidden agenda, or there's any hidden enemies. So may mga mystery sa likod dito, bagay na maaaring unti-unti matutuklasan. Now, there's an unexpected situation there at the same time. No, may mga biglaan dito na hindi mo inaadya. May bagay dito na hindi mo inaakalang mangyayari. Let's see. Additional messages tayo with the Justice card. Now, with the Justice card, there's something guys with the 6 of Wands for victory. Na magkakaroon ka ng balanse at maaaring magtatagumpay ka na, magiging maganda na ang ikot ng kapalaran sa'yo. So, ibig sabihin, there's a good karma. Wow. Now, let's see. The 7 of Cups represent with the King of Cups. Na merong bagay na maaaring kumbaga, dumarating sa'yo na maaaring magpapagulo ng eksena, mag-ingat ka, no? Mag-ingat ka sa lahat ng bagay na papasukin mo, lalo-lalo sa pagbuhay pag-ibig. No? Parang susubukan din ang inyong relasyon dito ng person mo. And of course, this is something guys with the Page of Cups. Listen to your intuition and listen to your gut feeling. Lagi kang makikinig sa mga nararamdaman mo. No? Kung may mga bagay na kailangan mo i-let go or pakawalan at bitawan talaga. No? Kailangan makikinig ka sa nararamdaman mo dito. Let's see what is the Page of Pentacles represented with the 10 of Cups. Now, there's something in happiness. No? Kung ito yung magdadala sa'yo ng kaligayahan, no? Mamamanifest mo talaga. No? Makakamit mo talaga yung mga bagay na dapat mong makamit. No, magdadala sa'yo talaga sa ito ng tagumpay. What is the Death card? Represent with the 10 of Pentacles. No, maaring may mga bagay dito na maaring matapos na yung mga pinagdaanan nyo ng family mo, maaring magkakaroon na ng transformation, magdadala sa'yo ng long term financial security and long term success. Ganon, tagumpay. So let's see what is the Hierophant. So represent with the Four of Swords.
Now, there's an inner voice and intuition. So, pinapakita dito na makinig ka sa gut feeling at sa nararamdaman mo. I feel something na malakas ang vibrations mo. No? Pagdating sa mga nangyayari sa buhay mo at sa sitwasyon mo. No? May mga kutob or may mga instances na lumalakas yung spiritual mo. Parang spiritual activation, ganon. Na parang it's either may third eye ka, ganon. Let's see what the justice is because the Six of Wands represents with the Ace of Wands. So magkakaroon ka ng bagong project, no, bagong proyekto na magdadala sa iyong tagumpay, na maaaring magiging balance to, na magiging maganda takbo ng sitwasyon mo. So let's see what is additional messages. So there's something guys with the Hermit card. The answer in this here, so magbibigay kaliwanagan sa'yo, no, bagay na maaaring pinapakita dito may gabay sa'yo, no, maaaring tatay mo, lolo mo. What is the Eight of Cups? Because the Page of Cups so represents the Ace of Pentacles. So this is something a big shot and big money coming in. Na makinig ka sa gut feeling mo, may bagay na parang nagtuturo sa'yo na kailang gawin mo to, gawin mo yan. Kumbaga, yun yung magdadala sa'yo ng malaking opportunities or malaking pera, ha? Let's see. There's something guys with the Tower moment. So there's something a major changes. Bagay na unti-unti na rin magbabago ang sitwasyon mo pagdating sa buhay mo. Parang pinapakita dito na maaring magbago na estado mo, na maaaring there's a rebuilding, na maaaring mabuo mo ulit yung mga bagay na nasira sa'yo, nasa family mo. And of course, this is something guys with the Queen of Cups, emotional, intelligent, na huwag ka padadala ng tensyon. No, may mga bagay dito na parang susubukin ka. No, mag-ingat ka, maaring may mga bagay na dapat ay tapos na parang pinapakita dyan na, parang there's something a family drama, no, na kailangan talagang tuldukan na, wag nang ungkatin pa, ganon. May drama, with a family drama, no? Let's see. And there's something guys with the Sun card. There's a pure positive outcome. May mga bagay na magiging maganda ng kalalabasan dito, na magbibigay kasagutan sa iyong katanungan. Bagay na unti-unting liliwanag sa iyo na may yung mga panaginip mo, yung mga intuition mo, no, yung mga prediction and visions mo, may ibig sabihin pala yon. Hindi para mapanaginipan mo lang yon, hindi para kumbaga magpakita lang sa iyo mga angels number. May mga signs and synchronicities and symbols yon, may ibig sabihin yon. Let's see for the outcome. This something is with the Queen of Wands by confident. Lakasan mo loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung pangamba at takot mo dito dahil magtatagumpay ka. Napakalapit na para magtagumpay ka. There's something guys with the Queen of Sword. Now there's a clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira sa'yo. No, maglinis ka dito dahil maraming mga negative and toxic sa paligid mo. Maaring may mga bagay dito malayo pa lang tanaw mo na maaring magtagumpay ka. Let's see. And there's something that's temperance. Now, there's a perfect timing. No, have patience. Time will come. No, bagay talaga na darating sa tamang panahon. Tamang pagkakataon. No, let the universe give you these shots. No, these opportunities. Dahil may bagay talaga na kailangan mong pakawalan. No, magtiwala ka with a natural progress. No, natural process. Natural flow. Ganon. At the same time, there's an emphasis called for self-love, self-care. Alagaan mo yung sarili mo dito. Nasa sense ko, there's a renewal. Na para magkakaroon ng renewal with your family. Parang reunion, reunite, ganon. At the same time, parang may babalik ulit, no? Yung mga nasirang tiwala, no? With your family. So, ngayon, para magkakaroon kayo ng connection ulit. At the same time, there's an Eight of Pentacles. Just focus, no? Mag-focus kayo sa ginagawa nyo. No, I feel something na maaring matapos na ang hidwaan with your family. No, meron ako mga nasa-sense dito, mga drama na kailangan na talagang tapusin at tuldukan. And there's something guys with the Ace of Swords with the breakthrough. Bagay na magtatagumpay talaga, bagay na magliliwanag. No, kaya pinapakita sa intuition and predictions or something, any visions, no? Kasi may paalala sa iyo, you need to pay attention, na kailangan mong makinig. May gustong ipabatid sa iyo yan. Like for example, there's a 111, na sinasabi dito, there's a wish fulfillment. The 444 that you are on the right path. No, there's an 88 with a big money coming in. No, and the 777 with the flow, ganon. And 666 with a reflection. So, mag-ingat ka sa lahat. Ayun yung pinaka 666, mag-ingat ka kasi there's a reflection na kung ano man yung bagay na gagawin mo, maring may malaking impact yun sa buhay mo. Yun yun. No? So, let's see what is additional messages tayo for finances and career, love life at kalusugan. Let's watch this. Okay, let's see. Additional messages tayo guys, no? Pagdating sa finances and career, love life at kalusugan.
Alamin natin, ano pang kaganapan sa buhay mo ang ating mga kagilap. Ano pa na mabubungkal natin sa'yo? Let's see. Oh my God. Okay? So there's something about sa finances and career with a wheel of fortune with a turning back na maaring saswertihin ka na this time, na magiging maganda na takbo ng iyong finances and career. Maaring madagdagan yung profit mo, madagdagan yung salary mo. At the same time, there's a Five of Cups. No, there's something a disappointment. Now, may mga regrets and of course, there's something na parang may pangsisisi, panghinayang, or realization na tinatawag, no? Na maaaring magdadala sa ito ng kumbaga, acceptance, no? May maiisip ka na marirealize ito, ganyan, unti-unti mo natatanggap sa sarili mo. At the same time, there's a Four of Pentacles na kailangan proteksyonan mo at pangalagaan mo yung finances mo. So, magiging mas maingat at mas maghihigpit ka ng sinturon. At sinasabi dito, wag mo sayangin yung mga opportunities pa, ganon. At the same time, there's an Emperor, just being mature enough and being grounded. So, ngayon mas magiging mature ka na. At there's something a leadership, no? Pagdating sa finances mo, at the same time, there's a Five of Wands. So, may mga bagay lang nagbibigay komplikasyon, mag-ingat ka lang. No, kumbaga, there's a minimal lang naman, pero sinasabi dito, mag-ingat ka pa rin. No, parang may bagay na parang sumisira o humakad lang or maaring, kumbaga, nagbibigay ng negative energy dito with the Five of Wands. Let's see. At the same time, there's a chart with an action movement. Magkakaroon ng changes sa development sa situations mo. Na magkakaroon na ng paggalaw na pagbabago. Ganon. So, pagdating tayo sa love life, there's a Knight of Cups. Now, there's something proposal. Now, there's a romantic proposal. Some of you, mayroon dito magpo-propose. Now, there's an engagement or there's something, wedding coming in. Let's see. And there's something, the Eight of Swords. There's a lot of toxic and negativities around you. Some of you guys, no, napapalibutan ka pa ng toxic dito. No, maraming mga tutol, maraming mga inggitera sa inyong relasyon, no? Mag-ingat kayo. At the same time, there's a Knight of Swords, no? Some of you nagkakaroon ng anxiety, sleepless nights. No, marami kayong mga bagay na iniiwasan or kinakatakutan or maaring, kumbaga, pinangangambahan, no? Pagdating sa sitwasyon na ito. O maaring nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless at balisa, no? May nasense ako dito na pagkabalisa. Let's see, clarify pa natin. There's something, the Nine of Pentacles. Magkakaroon ka ng security or kailangan mas maging secure ka pagdating sa buhay pag-ibig. Na pagdating sa family at relasyon, kailangan mas maganda yung low-key. Meron kayong privacy with your family. Kasi kumbaga, the more na piniplex nyo, no, ipinapakita nyo sa madla, with the public, no, maraming mga taong mata na nakaiinggit sa inyo. And there's a Three of Wands. Waiting for ship. Some of you magkakaroon kayo ng trouble with your families, na magkakaroon kayo ng reunion. So, may mga hinihintay kayo, there's a possible na dumating na. Tao man to or bagay. At the same time, there's a Three of Cups. There's a lot of celebration. Na may mga celebration talagang darating or maaring mangyayari sa inyo. So, let's see. Pagdating naman tayo sa kalusugan mo, there's a Knight of Cups. This is something a wish fulfillment, no? Ibig sabihin dito, gagaling ka sa iyong karamdaman. There's a miracle. May himala dito na maaring dumaling ka sa iyong karamdaman. And there's a judgment. Pinapaalalahanan ka lang na you need to pay attention na bagay na kailangan mong, kumbaga, pakakatandaan, no? Or kailangan sundin. And there's an Ace of Cups, no? Nag-uumapaw to ng passion. No, kailangan mong alagaan ang sarili mo din dito. No, mahalin mo yung sarili mo. At maging balanse ka sa mga kinakain mo with the Six of Pentacles. No, kailangan maging balanse ka sa mga kinakain mo, sa mga iniinom mo. No, at the same time, maging balanse ka din sa iniisip mo. Baka may mga bagay na nagbibigay stress sa'yo or depression. And there's the Lovers. Connected kayo ng connected kayo ng person mo, ha? Ibig sabihin, pares kayo na nararamdaman dito. And there's a Two of Wands. No, piliin nyo lang yung mga taong pagkakatiwalaan nyo. Napiliin yung mga taong paniniwalaan nyo, no? At the same time, there's a circle of friends. Napiliin nyo lang. So, parang minasense ko sa inyo dito with the Knight of Circles, the Lovers, na parang about sa kalusugan at sa relasyon nyo na maaari nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless night. Alamin natin yan. And, oh my God! There's a Devil card. Ibig sabihin, may gawa kayo, ha? May gayuma dito or kulam sa inyo. Kaya pala, nasense ko bigla. Kaya kumuha ko ng isa pang card to clarify. No, clarify with the Devil card. Talaga may gawa kayo, no? Kailangan yun. Kaya pala there's a judgment, no? There's a solution. Kung gusto mo gumaling dito, mayroong himala with the Jesus, no? Na ano kasi ng ating Panginoon na kailangan nyo talagang magpatingin about sa spiritual. Kasi there's something problem. No, kaya kayo nabalisa at hindi mapakali na person mo,
No, kaya nagkakaroon din kayo ng problema about sa family. Let's see. Na pagdating naman tayo sa Magical Fairy Messages Advices, so let's watch this. Ang galing, no? Talagang kinaklarify ng ating baraha na kung ano ba talaga yung problema. Kasi may nasense ako, gusto ko lang i-clarify, so which is na-clarify naman siya. Very, very good yung cards, in fairness. So let's see, what is the Magical Fairy Messages Advices for you? With the Magical Fairy Messages Advices, so there's an easy that's it, no? Stop trying so hard to control this situation, no? Kumbaga kailangan kumbaga magtiwala ka with the natural process, no? At the same time, there's a debt paid off. Pakawalan mo yung mga bagay na nagpapabigat sa'yo, bagay nagsisilbing balakid at nagbibigay ng burden sa'yo, kailangan mo na pakawalan yan. So let's see what is the Yin and Yang Oracle card. And of course, there's something a masculine energy na meron dito na very masculine, guys. No, meron dito ang tao na very masculine. And there's something past lack suffering. So may mga bagay na nagsasuffer ka sa mga bagay na nangyari from the past. Meron dito na parang hindi naka-move on na lalaki. I feel something. Na parang hindi nakaka-move on. Or maaaring may nanggugulo sa inyong family na lalaki. Okay? Let's see what is synchronicities. And there's a protecting love. O there's an obsession then at the same time. Na meron ditong parang may gusto sa'yo o sa partner mo. Na parang may obsession ako na sense biglang ganun. And there's a protecting love. Napakailangan protection na yung pag-ibig o relasyon yung dalawa. And there's something faith. Na magtiwala kayo. Alam nyo guys, may yung gumagambala sa'yo. There's an obsession ibig sabihin, lakas ang tama sa'yo o sa partner mo. Kaya ginugulo yung relasyon nyo. Let's see what is the Romance Angels with the Mystic Love Oracle deck. And of course, at the same time, there's a trouble. Na may trouble kayo na with your person. And there's a sex with a good time. So, maaring, baka nananaginip ka na maaring nagsisex ka with other people. O maaring sa panaginip mo ganan. So, there's a possible na may sumasalbahin sa inyo. Parang ginugulo yung isipan nyo. No? Yung utak nyo. And there's something guys with a trouble. Magkakaroon kayo ng trouble dito. So, let's see what is Archangel Michael messages. Your inner voice, your inner guidance is real and trustworthy. Yung mga gabay mo mapagkakatiwalaan mo naman daw. Now, let's see what is the Jesus Loving Code said. What is the Jesus Loving Code said? Heal the sick that they're in and say unto them, the King of God is coming to you. See? Heal the sick that they're in and say unto them, the King of God is coming to you. So, sinasabi dito, pagagalingin daw ng ating Panginoon lahat ng mga sugat, lahat ng mga sakit, na mga naramdaman mo, no? Dahil alam ng ating Panginoon yung mga bagay na to ay, kumbaga, parte ng proseso na ipinagkaloob niya, na maaring pinapakita lang dito na nasa tabi mo ang ating Panginoon, na ginagabayan ka. Blessed are they that hear the word of God and keep it. Na binibless na yung mga taong mas naniniwala sa salita ng Diyos. Diba? Let's see, yun man talaga yung pinagpapala na once na ginawa niyong sentro ang ating Panginoon na magiging paradise sa buhay nyo. What is the angel's number? Represent guys with a 11, 22 with a great ship. First, focus on the positive changer occurring due to your efforts. Then expand your horizon and permit yourself to try something new. So many positive shifts are in store for you. The world around you is changing in your favor of your intention. Now, parang there's something as personal development or something spiritual development na bagay na maaring matupad mo rin yung mga bagay na gusto mo mangyari. No? Kung ano man yung bagay na gusto mong matupad, matutupad mo yan, na parang papabor din sa yung sitwasyon na to. Parang baga, pinapakita lang yung kung pagkakaroon ng importansya ng connection yung dalawa ng person mo. Papatatagin kayo dito. Let's see. What is additional messages tayo with the Money Move Oracle deck? Represent guys with a closed door. Now, may mga pinto ang magsasara. Now, may mga, start all over again. Na parang magsisimula ng matapos ulit at magsisimula ng panibagong eksena, gano'n. Kung baga sinasabi dito na may mga bagay na tatapusin na. No? At makakapagsimula kang muli. What is the shadow work of a Zenwad? With a shadow work of in what? There's something guys with self-compassion, growth mindset, and resilience. So
So, kailangan mo magtiyaga at magpatuloy sa iyong ginagawa. Manatiling mabait, manatiling mabuti sa lahat ng bagay-bagay, no? Kailangan mo tanggapin yung mga bagay na pangit at wala ka, no? At kailangan mong tulungan ng sarili mo maging matatag at maging malakas. What is the clarifying for a life situation? Huwag mong hanapin yung kakulangan mo sa sarili mo. Dahil may mga bagay na meron ka. Now, even your flaws is something very powerful. Now, yung mga bagay na pangit sa'yo, yung pala yung mga bagay na magbibigay kalakasan sa'yo. And there's a clarifying for a life situation. Emerging dawn. Trust that every ending is another beginning coming in disguise. No, tulad na sinasabi ko, na magtiwala ka sa bawat katapusan ng isang sitwasyon ay maaaring makapagsimula ka panibagong eksena. So, kumbaga, huwag ka matatakot o huwag ka mangangamba na may bagay na may mga bagay na matataos at matutuldukan at doon ka magpasalamat dahil may bagong magsisimula ng panibagong eksena. There's a clarifying for a love situation. And of course, this is something, guys, with a flattering heart. Your passion lead you to the love you desire. Ano man yung bagay na pagmamahal na gusto mo ibibigay yan sa'yo, na makakamit mo yon. So, let's see what is the what lies beneath with the future. And there's a bad choices. No, parang mag-iingat ka na pinaka-hidden dito sa hinahanap mo ay may mga bagay na pipiliin ka na makakasama sa'yo. So, mag-iingat ka na sa pagpili kasi minsan sa bagay na gusto mong makuha, gusto mong piliin yon kahit na alam mong hindi magiging maganda ang outcome pipilitin mo. So, ibig sabihin dito, mas maging matilino ka sa pagpili. There's a part of the light represent what? Huwag mong ipilit yung isang bagay na alam mong hindi magiging maganda ang epekto. What is the part of the light? And there's a revert. Oh, kumbaga revert talaga dito. There's something as a second life. Something na parang bubuhayin ka ulit sa panibagong pagkakataon, pangalawang pagkakataon. Parang pagkatapos mo maipit sa sitwasyon, pagkatapos mong masyagi doon sa sitwasyon na yan, bubuhayin ka ulit. Every day is an opportunity for a fresh start. I am embracing the cycle of life, knowing that every ending is followed by the new beginning. In each moment, I reborn, constantly evolving and become the highest version of myself. Ang pinaka magandang dito, ang pinaka energy na nagre-represent dito na bagay na matatapos talaga. Tatlong card na nagre-represent with an ending and a new beginning. Na bagay na maaaring may hangganan at may katapusan na kailangan talagang tuldukan na at kailangan mong harapin ng panibagong chapter sa buhay mo. No, kumbaga sinasabi dito sa akin na parang bagay na mayroong kang mararanasan or mayroong kang bagay na mararamdaman na kumbaga mangyayari sa iyo sa sitwasyon na hindi mo inexpect na kailangan na talagang putulin yung connection dun sa tao na yon, na tanggapin ang katotohanan na hanggang dun lang siya, na parang hanggang dun na lang yung kwento niya sa buhay mo, hindi mo siya makakasama sa mga susunod na eksena. Parang gano'n, no? Like yung mga childhood friends natin na kumbaga hanggang kwento lang sila dun sa part na yon. Kumbaga sa pag-grow mo bilang isang tao, na may mga tao ka pa makakasalamuhan na mas magpapag-grow sa'yo, no? Bilang isang tao. So guys, let's see what is a pick or yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Ang ganda ng reading mo, ha? So, let's see what is a pick or yes or no. So, kung bago ka sa channel ko, ang pick or yes or no, pwede ka magtanong. Isang tanong, isang sagot. Na mag-iisip ka ng tanong at pipili ka ng magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong at nakapili ka na ng number na magiging sagot sa tanong mo, please comment down below. So guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po at maraming salamat po sa mga bagong subscribers natin, solid subscribers natin, sa mga followers natin. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa akin dyan, click mo na subscribe button dyan and hit notification bell for all videos update. Then of course, kung hindi ka pa nakaka-follow sa aking FB page, guys, follow nyo na ako para updated kayo sa akin na ba. Let's start with the number 1. Proceed tayo with the number 1. There is a yes. Now, there's a yes. It's the icing on the cake, all this sprinkle too. Na parang sinasabi dito na mas magiging makulay at mas magiging matagumpay, mas magiging matamis ang yung tagumpay. Oy, masarap ang tagumpay. Now, there's a sweet success. Number 2, there is a yes again. Your dreams take flight fluttering around busy. Parang sinasabi dito,
mas marami ka pang magiging priorities dito, na marami pang darating sa'yo, at maaaring itong bagay na ito ay magtupad sa mga pangarap mo. Wow, there's a yes. Number 3, there is a no, and there is a yes. No, dalawa yung ibig sabihin, there's a no and yes. No, ibig sabihin na no turns present, how the would care. So, ibig sabihin nito, wag mong hawakan na isang bagay na alam mong masasaktan ka. No, wag mong ipagpilitan yung isang bagay na alam mong mahihirapan ka. Oh, ang sarap ng ano na yun. Ang ganda ng meaning na yun. And number 3, there is a yes. Trust your feeling, fulfill your heart desire. Magtiwala ka sa nararamdaman mo. Ito yung magdadala sa'yo ng inaasam mo na tagumpay. So guys, this is special gabay for the month of November 13 hanggang November 19. Now for the sign of Capricorn. So Capri, maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads, saway pagpalain kayo ng just may kapal. Siksik liglig umapaw na biyayang manang balik sa inyo. At maraming salamat po guys, and see you in the next video. Bye-bye and babush.